Siya na nagsabi, lamang ng salita, likhain ng lupa, at ito'y nalikha. Likhain ng langit, at ito'y nalalang. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ang mga bituin ay nalikha, at alam niya ang bilang ng mga ito. Lasat niya ang kalaliman at ang mga kayamanan nito. Kanyang sinukat ang dagat at ang nilalaman nito. Kanyang ikinulong ang dagat sa gitna ng mga tubig, at sa pamamagitan ng kanyang salita ay ibinitin niya ang lupa sa ibabaw ng mga tubig. Kanyang inilatag ang mga langit na parang bubeda sa ibabaw ng mga tubig. Itinatag niya ito sa ilang ay gumawa siya ng mga bukal ng tubig at mga lawa sa ibabaw ng mga taluktok ng bundok, upang ang baha ay bumuhos mula sa matataas na bato. Upang diligan ng lupa, nilikha niya ang tao at inilagay ang kanyang puso sa gitna ng katawan, at binigyan siya ng hininga, buhay at pangunawa. Oo, at ang espiritu ng makapangyarihang alay ang nalumikha ng lahat ng bagay, at sumisisiyasat ng lahat ng natatagong bagay sa mga lihim ng lupa. Tiyak na nalalaman niya ang inyong mga impresyon at ang inyong iniisip sa inyong mga puso, maging yaong mga nagkakasala at nagnanaising magkubli ng kanilang kasalanan. Kaya tiyak ang siniyasat ng Yahwa alahaya ang lahat ng inyong mga gawa, at ilakad ay niya kayong lahat sa kahihiyan. At kapag ang inyong mga kasalanan ay nailantad, kayo'y mahihiya sa harap ng mga tao, at ang inyong sariling mga kasalanan ang magiging tagapagsagdal sa inyo sa araw na iyon. Ano ang inyong gagawin o paano ninyo ikukubli ang inyong mga kasalanan sa harap ng alahaya Yahwa at ng kanyang mga anghel? Narito ang Yahwa alahaya mismo ang hukom. Matakot kayo sa kanya, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at kalimutan ng inyong mga kasamaan, upang hindi na muling makisalamuha pa sa mga ito magpakailanman. Sa kayo na'y pangungunahan kayo ng alahaya at ililigtas kayo mula sa lahat ng kaguluhan, sapagkat narito ang nag-aapoy na puot ng isang malaking karamihan ay pinagningas laban sa inyo, at kukuha sila sa ilan sa inyo at pakakainin kayo bilang mga tamad ng mga bagay na inialay sa mga Diyos-Diyosan, at silang sangayon sa kanila ay bawang katatawanan at kakutian at yuyurakan, sapagkat magkakaroon sa bawat lugar at sa kalapit na mga lungsod ng isang malaking pagkakagulo laban sa mga nangangamba sa alahaya. Sila'y magiging parang mga taong nababaliw, walang sinasanto at patuloy na nagsasamsam, at pinawasak ang mga nangangamba sa alahaya, sapagkat kanilang sisirain at aagawin ang kanilang mga pag-aari, at itatapon sila mula sa kanilang mga bahay. Pagkatapos ay makikilala sila ng mga pinili ko, at sila'y susubukin na parang ginto sa apoy. Tingin ninyo mga minamahal ko, sabi ng Yahwa alahayang narito ang mga araw ng kaguluhan ay nalalapit na. Ngunit ililigtas ko kayo mula rito, huwag kayong matakot ni mangamba, sapagkat ang alahaya ang inyong gabay, at ang gabay ng mga tumutupad ng aking mga utos at tuntunin. Sabi ng Yahwa alahaya, ano nawa ang inyong mga kasalanan ay magbabigat sa inyo, at huwag nawa ang inyong mga kasamaan ay magpakataas. Sa aba nila na natatalian ng kanilang mga kasalanan, natatakpan ng kanilang mga kasamaan, na gaya ng isang bukid na natatakpan ng mga palumpong, at ang landas nito'y natatakpan ng mga tinik na lupa't walang taong makaraan. Ito'y iniiwanang hindi inaayos at itinatapon sa apoy upang doon masunog.